Uuwi na tayo. Lakad na! Dire-diretso lang ang paglalakad mga tupa. Walang alis sa pila. Hoy, ikaw! Bumalik ka rito! Balik! Ikaw talaga, Frank. Ang tigas ng ulo mo. Bakit hindi mo tularan ng mga kasama mong tupang masunurin? Masyado kang pasaway, Frank. Alam mo bang hindi ka pwede sa ranchong ito kung hindi ka susunod sa mga utos ko? Sige na, bumalik ka na sa pila ngayon na! Ganyan nga. Charlotte! Hi, Sandy! Charlotte, may nakita ka bang kakaibang lalaki? Paano kakaiba? Isang lalaking kaedad ko. Matangkad at maputi siya. Nakasakay din siya sa isang puting kabayo. Ibig mo bang sabihin, Sandy, mas mabait din sa'yo ang lalaking yon? Ano? Siyempre hindi, no? Sandali nga, ano naman ang kaugnay niya sa akin? Nakasalubong ko siya. Tinanong niya kung nasaan ang rancho nyo. Hinahanap niya ang rancho namin? Teka, Sandy, saan mo nakita ang lalaking yun? Doon, sa Maple Woods. Sa Maple Woods? Sino kaya ang lalaking yun? Uy! Charlotte! Saan ka pupunta? Bahala ka na sa mga tuba ko! Hindi pwede. May ginagawa pa ako. Ay, naku, naisahan na naman ako ni Charlotte. Uy! Saan ka pupunta? Nasaan na yun? Nandito lang yun kanina. Sammy! Ha? May nakita ba kayong lalaking sakay ng puting kabayo? Puting kabayo? Wala kaming nakikitang ganong lalaki. Sabi ni Sandy dito daw sa Maple Woods niya nakita. Siguro siya ang nagnakaw. Ano naman ang ninakaw niya? Yung regalo ni Sammy ngayong birthday mo. Tumahimik ka, Jim. May regalo ka para sa akin, Sammy? Siguro hindi natin nakita ang regalo mo dahil ninakaw ng lalaking yon. Yun sana ang magiging pinakamagandang regalo ko sa'yo. Naiwan mo ba yan dito sa kakahuyan? Hindi, ibinaon ko sa lupa. Ibinaon mo sa lupa ang regalo mo sa akin? Oo, pag nakita kasi yun ng papa ko, papagalitan niya ako. Sammy, ano bang klaseng bagay ang ibinaon mo sa lupa? Kablam! Isang dinamita? Hindi, isang kwitis. May nakita akong kwitis na hindi pumutok sa may ilog nung nanood ako sa Summer Festival. Kung ganun, ibinaon mo yun noon pang summer. Oo, itinago ko yun dahil ang plano ko ay paputukin yon sa mismong kaarawan mo. Sayang inakaw yun. Hanapin natin ang lalaking sakay na puting kabayo para mabawi natin ang kwitis. Tama ka, sigurado akong siya ang nagnakaw nun. Sandali lang! Huwag niyo siyang pagbintangang magnanakaw kung wala kayong katibayan. Baka nakalimutan lang ni Sammy kung saan niya itinago ang kwitis. Dito ko lang binaon ang kwitis na yun, sigurado ko. Huwag kang ganyan. Ang squirrel nakakalimutan kung saan niya itinago ang pagkain niya. Huh, grabe ka naman, Charlotte, hindi naman ako squirrel. Charlotte! 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 Ano, Frock? Lumabas ka na naman sa kural nyo, ha? Sige na, bumalik ka na. Uwi na. Garson, nakita mo ba si Charlotte? Noong panahon ko, walang magulang na natataranta sa paghahanap sa anak niya na nawawala lang ng ilang sandali. Malamang namamasyal lang siya. Master Andre, ano pong ihahanda ko para sa birthday party ni Lady Charlotte? Bahala ka na, Becky. Becky, wag mo nga tinatawag na lady ang bargas na gaya ni Charlotte. Tumahimik ka nga dyan. Makikinig lang ako sa'yo pag nagkaroon ka na ng sarili mong rancho.
Ang yabang mo magsalita. Wala ka namang maipagmamalaki sa buhay. Buisit ka. Nasaan na kaya yung lalaking sinasabi ni Sandy na nakasakay sa puting kabayo? Ha? Sammy, Jim! Hali kayo! May nakita akong pinagbaunan dito! Hindi ko dyan binaon ng kwitis. Mukhang dyan nga. Hukayin natin, Sammy. Mm-mm. Ayun na nga! Ha? Ha! Tama si Charlotte, malilimutin ka rin katulad ng squirrel. Oh, tumahimik ka! Pero Sammy, kaya mo bang paputokin ng ganyan kalaking kwitis? Oo, kaya ko. Pinanood ko yatang mabuti sa Summer Festival kung paano sisindihan ng kwitis. Maalala mo kaya? Kevin! Ang punong ito ang magandang paglagyan ng kwitis. Sigurado ka ba dyan? Oo naman, kayang-kaya ko to. Oh. Magtago kayo! Bilis! Bilis! Ha? Hindi mo makikitang pumutok ang kwitis kung ipipikit mo ang mga mata mo. Naku, basta siguro. Sammy, lumayo ka sa puno! Dapa, Charlotte, dapa! Isang kwitis. Kwitis yun ah. Saan galing yun? Mukhang galing sa kakahuyan. Napaputok ko! Napakaganda, Sammy! Maligaya ka, arawan, Charlotte! Maraming salamat! Natuwa ako sa iniregalo niyo sa akin. Mas maganda sana ang kwitis kung gabi na natin Pumunta sinindihan. kayo sa rancho mamaya, may party ako! Yay! Sammy, may nasusunog! Natalsikan siguro nung pumutok ang kwitis. Sammy! Delikado, baka masunog ang buong kagubatan! Sammy, kukuha ako ng tubig! Huwag na, wala ng oras. Sabuyan na natin ang lupa para mamatay agad ang apoy. Walang pwede magpaputok dito ng kwitis nang hindi humihingi sa akin ng permiso. Turuan niyo siya ng leksyon, sir! Mr. Gordon! Ha! May masamang balita. Tingnan niyo, may umuusok sa kakahuyan. Nasusunog ang gubat. Halika na! Sammy! Papa! Kasalanan mo ito, hindi ba? Ha? Patayin niyo ang apoy ngayon din! Halika nga! Susunugin mo ba ang buong village, siraulo ka? Huwag niyo po siyang saktan! Ako po ang may kasalanan! Pinagbawalan ko na si Sammy na sumama sa'yo. Alam mo kung bakit? Dahil masama kang impluensya sa kanya.
Patawad po, Mr. Gordon. Hiniling ko kasi kay Sammy na magpuputok ng kwitis para sa kaarawan ko. Charlotte! Nagmamakaawa po ako. Huwag niyong sasaktan si Sammy. Dahil sa ginawa mo, dapat kang turuan ng leksyon. Huwag na muna tayong pumunta sa malaking bahay ngayong gabi, Garson. Tama ka. Ayoko mapaginitan tayo ni Mr. Gordon. Mabuti na lang nakarating kami agad. Kung nagkataong malakas ang hangin, baka tuluyan ang natupok ang buong kagubatan. Pasensya na pero hindi ako naniniwala na hiniling ng anak ko kay Sammy na paputukin ng kwitis. Inamin niya na kasalanan niya ang nangyari. Kung totoo nga sinasabi mo, paano naman nakuha ni Sammy ang kwitis na yon? Hindi na mahalaga kung paano niya yun nakuha. Kailangan yon para malaman ang katotohanan. Sa totoo lang, hindi ko naranasan kahit kailan na magsindi ng kwitis para sa isang taong nagdiriwang ng kaarawan. Mr. Gordon, ano ba talaga ang dahilan ng pagpunta mo rito? Ang apoy na muntik na maging sanhi na sunog sa gubat? O ang kwitis na pinaputok na wala kang permiso? Ano pa? Hindi pareho? Kung inaakala mo na hahayaan kita mag-party para sa kaarawan ng anak mong pasaway, nagkakamali ka, hindi ako papayag. Mr. Gordon naman. Sasabihan ko ang anak ko at ang mga bata na inimbitahan ni Charlotte na hindi na matutuloy ang party niya. Charlotte, anak, halika rito. Patawarin niyo ako, Papa. Hindi kita sesermonan ngayon dahil birthday mo. Kahit hindi mo aminin, alam kong pinagtakpan mo lang si Sammy. Naawa kasi ako kay Sammy. Sinaktan siya ng papa niya. Anak, pasensya na pero ang party mo, Hindi na po matutuloy? ikaw at ako na lang ang magpa-party, anak. Happy birthday, Charlotte. Salamat po, Papa. Grabe ka, anak. Ang sarap! Charlotte, ngayong 12 years old ka na, may gusto sana akong ipakiusap sa'yo. Ano po yun, Papa? Gusto ko sanang umasta ka at kumilos bilang isang tunay na babae. Yun lang po ba? Bakit, anak? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Kayo talaga? Babae po ako mula nung isinilang ako. Anak, ang ibig kong sabihin, gusto kong kumilos ka bilang isang binibini. Halimbawa, huwag mong ibuka ng todo ang bibig mo kapag tumatawa ka. Paano po ba tumawa ang isang binibini, Papa? Ganito. Hindi lang ang tamang pagtawa ang dapat mong matutunan, Charlotte. Nako, muntik ko na makalimutan. May regalo nga pala ako sa'yo. Eto. Salamat po, Papa. Bubuksan ko na. Wow! Ang ganda po, Papa! Parang damit pang kasal! Isukat mo. Opo! Maraming salamat sa bestidong to, Papa! Bagay sa'yo, anak. Salamat po! Saan niyo po binili ang magandang damit na to? Dumating yan kanina galing sa Paris. Sa Paris? Binili ng mama mo sa Paris at ipinadala rito. Nagbibiro na naman kayo? Hindi, seryoso ako. Pero Papa, ang sabi niyo po dati sa akin namatay si Mama sa sakit nung nasa barko siya papuntang Canada. Buhay ang mama mo, Charlotte, at nakatira siya ngayon sa Paris. Hindi, nagbibiro lang kayo, Papa. Hindi yan totoo. Totoo ang sinasabi ko, anak. Hindi ako nagbibiro. Kanina ko lang nalaman ang tungkol sa kanya.
Nakasalubong ko siya. Tinanong niya kung nasaan ang rancho niyo. Hindi ako sigurado pero yun bang lalaking sakay ng puting kabayo ang nagdala ng damit na to, Papa? Siya ang mensahero ng mama mo. Ang sabi niya sakay ng barko ang mama mo at nagbabiyahe sa Atlantic Ocean. Pupunta po siya rito? Oo anak, mabubuo na rin ang pamilya natin. Ayoko siyang makita, Papa! Charlotte anak, huwag kang ganyan. Siya ang tunay mong ina. Kung talagang siya ang tunay kong ina, bakit hindi ko siya kasama? Bakit niya ako iniwan nung sanggol pa lang ako? Bakit kayong nagpalaki sa akin? Ayoko sa kanya, Papa! Ayoko sa kanya! Charlotte! Galit ako sa inyo, Papa! Sinungaling kayo! Sinungaling kayo, Papa! Frock, kahit ikaw magugulat kapag may isang babaeng hindi mo kilalang lumapit sa'yo at sinabing siya ang iyong ina, hindi ba? Hindi mo rin alam ang gagawin mo, di ba? Maguguluhan ka rin. Kaya mo ba siyang tawaging mama kahit hindi mo siya kilala? Hindi bagay sa isang binibining nakasuot ng magandang bestidang umiiyak. Ikaw ang nagdala ng damit na ito sa bahay namin, hindi ba? Kung ganon, kilala mo ang mama ko, tama ba? Isang bagay lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Sa maniwala ka't hindi, kahit hindi mo personal na nakilala ang mama mo, gusto kong malaman mong kilalang kilala ka niya. Sa loob ng 12 taon, walang araw na dumaan na hindi kanya naaalala. Sandali lang! Sino ka ba? Hindi na mahalagang makilala mo pa ako. Tapos na ang tungkulin ko at hindi na tayo muling magkikita. Charlotte, ang lalaking yun ay isang knight na tagapaghatid ng kasiyahan. Pinagkatiwalaan siya ng mama mo para tuparin ang tungkuling hanapin tayo. Bakit hindi na lang si mama ang pumunta? Hindi ba niya alam kung nasan tayo? Hindi pinaalam sa kanya. Panahon na para malaman mo ang tunay kong pagkatao. Galing ako sa isang marangal at marangyang pamilya sa France. Ano pong marangyang pamilya? Isang mayamang pamilyang kayang mabuhay ng masagana kahit hindi magtrabaho o maghanap buhay. Ganon kayo kayaman? Isinilang ako sa angkan ng mga dugong bughaw. Wala kaming ginawa kundi dumalo sa iba-ibang party para sa mga kauri namin. Puro kasayahan na walang katuturan tulad ng mga nababasa mo sa mga fairy tale. Kinasusok naman ko ang ganong buhay. Isang gabi may dinaluhan akong masquerade party. Tulad ng nakasanayan ko na natili lang ako sa isang sulok at nanonood. May napansin akong napakagandang babae, si Simone, ang mama mo. Nagkakilala kami at nagkaibigan. At kahit tutol ang pamilya ko sa pagmamahala namin, nagdesisyon kami magpakasal. Napakasaya ng pagsasama namin, pero isang araw... Papa, aminin niyo ang totoo. Kayo ang may kagagawa ng pagkawala ni Simone, hindi ba? Wala akong alam dyan. Sabihin niyo, Papa, saan niyo tinago ang asawa ko? Hindi na babagay ang babaeng yun sa pamilya Montburn kaya mabuti pang kalimutan mo na siya. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para matagpuan siya. Pero nabigo ako. Unti-unting binalot ng puot ang puso ko. Nagalit ako sa kanya sa pag-abandona sa akin at sa bagong silang naming anak. Sanggol ka pa lamang noon nung nagpasa akong sumakay ng barko at maglakbay. Iniwan ko ang Pransya kung saan ako'y sinilang at nanirahan sa Canada. Gusto kong magbagong buhay sa isang bagong bayan. Sa tagal ng panahon na nagdaan, ngayon ko lang nalaman na nagkamali pala ako. Papa, ano po bang tunay na dahilan ng pagkawala ni Mama? Ang mama mo ay mula sa pamilya ng mga mananahi ng mga damit na mga mayayamang angkan.
Nalaman ko kamakailan na tinakot siya ng papa ko na hindi na sila kukunin pang muli kung hindi niya ako lalayuan ng tuluyan. Kaya ba bigla niya tayong iniwan? Charlotte, may 20 taong namamasukan sa panahian ng ama niya. Lahat sila may kanya-kanyang pamilya. Yung iba ang babata pa ng mga anak. Alam ni Simone na magdurusa ang mga tauhan nila kapag nagsara ang panahian. Pero, Nalaman ko kanina na nagkaroon siya ng malubhang karamdaman at naratay siya sa loob ng halos 10 taon. Nalaman ko rin na pinapahanap niya tayo kahit anong mga panahon na meron siyang sakit. At ngayon nga natagpuan niya na tayo. bakit parang natatakot ako, Papa? Natatakot ka na makita ang mama mo? Dahil sa ipinagtapat ng kanyang papa, napuno ng magkahalong pagkasabik at pangamba ang puso ni Charlotte sa nalalapit na pagkikita nila ng kanyang ina. Ang unang araw ni Charlotte bilang isang 12 taong gulang na batang babae ay magsisimula na. La la la, beautiful May.